Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Seminarista Joseph Neil Manggi mula po sa parokya ni San Isidro, Labrador. Ang ating pong magiging katanungan para sa ating pagninilay sa araw na ito ay, bakit mahirap magpatawad? Kapag dumating na sa puntong pagod na tayong magpatawad, siguro dahil sa paulit-ulit na lamang ang ginagawang pagkakasala laban sa atin at sobra-sobra na tayong nasasaktan, hindi ba't parang katulad din tayo ni Pedro na nagtanong ng Panginoon, hanggang kailan po ako magpapatawad? Minsan, hinihiling natin ang hustisya para sa mga pang-aabuso at pananampantala ng ibang tao sa atin. Wala namang masama umalis sa hustisya. Pero kung puro hustisya ang paiiralin ng Diyos, walang makakararating sa langit. Sabi nga ni St. John Paul II, no peace without justice, and no justice without forgiveness. Ngayon po, balikan naman natin ang panimulang tanong. Bakit nga ba mahirap magpatawad? Siguro dahil magmumukha tayong mahina, magmumukha tayong madaling apihin, madaling abusuhin, madaling samantalahin, at madaling lokohin. O kaya naman ay dahil natatakot tayo na baka muli na naman tayong samantalahin at ulitin yung pagkakasala laban sa atin. Pero ano yung naging sagot ni Jesus? Hindi lamang 7, kundi 77 ulit pa nito. Ano po ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin ba ay kapag nakapagpatawad ka na ng 77 beses, ay hindi ka na maaaring magpatawad pa sa susunod? Hindi. Bakit? Atin pong tingnan ang kahulugan ng number 7 o 7 sa Biblia. Una, kailan nagpahinga ang Diyos? Sa ika-7 araw. Ilan ang koro ng mga anghel o choirs of angel? 7. Ilan ang regalo or gifts of the Holy Spirit? 7. Ilan ang huling wika ni Jesus noong nakapako na siya sa krus? 7. Ilan ang petisyon sa dasal na Ama namin? 7 rin. At ilan ang bilang ng mga kulay ng baghari noong panahon ni Noe sa kanyang paglalayag sa dagat? 7. Anong ibig sabihin nito? Number 7 means perfection, completion, fulfillment, and infinity. Sa makatuwid pala, noong sinabi ni Jesus kay Pedro na magpatawad ka ng 77 beses, ang nais niyang sabihin ay magpatawad ka ng hindi binibilang kung hanggang kailan o hanggang ilang beses. Dahil ang totoo, kapag nagpapatawad ka, hindi mo sila binibigyan ng pagkakataon na samantahin ang pagpapatawad mo upang muli ka na naman nilang masaktan. Hindi. Dahil kapag nagpatawad ka, hindi mo sila binibigyan ng kalayaan laban sa iyo. Sa halip, pinapalaya mo ang sarili mo laban sa kanila. Kaya naman, maling sabihin na ang pagpapatawad ay tanda ng kahinaan. Sa halip, tanda ito ng katapangan. Katapangang palayain ang sarili mula sa pag-aalinlangan dahil sa maraming pagkabigo. Palayain mula sa pangangamba sa kung ano ang iniisip ng ibang tao. At palayain mula sa matagal ng kinikimkim na galit. Mahirap itong gawin. Mabigat. Pero kung magiging madali at magaan ito, kung tatandaan natin na to forgive is to become a Christian. And to become a Christian is to imitate the Lord. Pinatawad ako ng Diyos at dapat ko ring tularan ang pagpapatawad niya sa akin sa pamamagitan ng pagpapatawad ko sa aking kapwa. Ikalawang bagay, mayroon pong kasabihan na to forgive is to forget. Para sa akin ay hindi po ito totoo. Patawarin natin ang nakasakit sa atin, pero wag natin kalimutan ang dahilan ng sakit. Gawin natin itong aral at palaala para hindi na ito maulit pa. Dahil anong sinasabi ng isa pang kasabihan? What we forget, we tend to repeat. Pero gusto ko pong bigyan diin at linaw ang sinabi kong wag natin kalimutan ang dahilan ng sakit. Ang ibig sabihin noon na magtatanim tayo ng galit o mag-iipon ng sama ng loob. Ang ibig ko pong sabihin, wag natin kalilimutan ang dahilan ng sakit, pero wag naman tayong mananatili lamang doon. Kaya naman, sa halip na sabihin to forgive is to forget, mas mabuti pang sabihin ang kasabihan na ganito bilang mga Kristiyano, to forgive is to become holy. Bakit po? Ang pagpapatawad natin sa ating kapwa ang naglalapit sa atin sa Diyos. Bakit? Dahil walang sino man ang nakapagpapatawad kung walang pagbibiyaya na nanggagaling sa Diyos. Kaya naman hinahamon po tayo ng mabuting balita na tanungin natin ang ating mga sarili. Sino nga ba ang mga tao na dapat kong patawarin? Napatawad ko na ba ang aking sarili mula sa mga kasalanang matagal nang nagmumulto sa akin? At bilang pagkatapos, nais ko pong hiramin ang isang napakagandang linya na napanood ko po na binitawan ni Bea Alonzo sa isang food commercial. Ang sinasabi po niya dito ay, ang pagpapatawad, kahit hindi hinihingi,
kailangan mong ibigay. At ang sorry, kahit walang nagsasabi, kailangan mong tanggapin. Yun lang po, maraming salamat po. At palagi pong hinahamon sa atin, always be cyber missionaries, evangelize through social media. Please share and follow our page, Thought for the Day. At sa atin pong Instagram, at Thought for the Day, ganun din po sa ating YouTube channel, TFTD, Blessed and Blessing. At meron din po tayong TikTok account, at Thought for the Day. Okay po. Ngayon po ay dadako po tayo sa mga pagbati ng mga may kaarawan para po sa araw na ito. Kay Dennis Rica Franca, kay Jem Ricafort, Nicole Agrimas. Happy birthday po sa inyo. At ang palagi pong paalaala ng ating minamahal na obispo na si Bishop Juni, always be blessed and be a blessing. Magandang araw po sa inyong lahat.